Hi guys! Napanood niyo na ba yung isang artista na meron siyang kaibigan and sabi ng kaibigan niya na alam mo ba na save niya lang daw yung image ng artistang yon dahil daw hindi siya nagsasalita. So ibig sabihin, meron talaga siyang um, mahalagang or mga dapat sanang sabihin pero hindi niya lang sinasabi kasi friend niya pa rin yung artistang yon. At saka yung dapat niya sanang sasabihin ay nakakasira ng image ng kanyang friend, no? So, tungkol sa bagay na yan, gusto ko lang magbigay ng, alam mo yun, limang characteristics na meron dapat yung kaibigan natin bago tayo pumili o kaya pag magkakaroon tayo ng kaibigan, no? So, actually, nag-search ako ng mga characteristics ng mga friends na dapat meron tayo. At marami siya, no, marami siya. Kaya lang, meron lang akong limang bagay na pag-uusapan ngayon na alam ko basic to, pero ito yung foundation or pundasyon ng isang pagkakaibigan, no? So, unang-una sa lahat is yung integrity, no? Sinabi dito na integrity is acting in alignment with values and commitments. So, meron pang manok. Anyway, so, dito natin malalaman na yung friend natin is yung mga sinasabi niya or kung ano yung lumalabas sa bibig niya na mga magagandang ginawa niya is totoo kung gagawin niya talaga sa sarili niya kahit walang tao na nakatingin sa kanya, no? Ibig sabihin nun guys na kahit walang nakatingin na ibang tao sa friend mo, gagawin niya pa rin yung magaganda or mabubuting gawain. Diba? Kasi 'di ba, meron tayong mga friends na even me ha, meron tayong mga friends na sinasabi nila na, ay, ganito yung ginagawa ko, maganda naman yung ginagawa ko, ganito, ganyan, 'di ba? Puro magaganda yung mga sinasabi nila. Ngayon, malalaman natin kung totoo nga ba na gumagawa sila ng mabuti at dun mo talaga ma anong tawag nito, malalaman na meron siyang integridad kapag ginagawa niya yung mabuting bagay kahit na wala siyang kasama or walang nakatingin sa kanya. Yun, isa dapat yun sa quality na meron yung friend mo, no? Yung pangalawa naman is yung trustworthiness, no? Ito yung kampante ka o yung isang characteristic ng friend mo na maaasahan mo, no? Ibig sabihin, kumbaga, pag meron kang mga bagay na sinasabi sa kanya o mga bagay na ipapagawa mo sa kanya or kahit mga simple favors lang, hindi naman yung malalaki, 'di ba? Yung mga simple favors lang is maaasahan mo siya kapag sa tuwing kailangan mo siya or kahit hindi mo naman siya kailangan pero maaasahan mo siya, 'di ba? Kunyari, meron kang friend na tatawagan ka, "Uy, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan." Tapos ikaw naman todo rescue ka, 'di ba? Yung gusto mong palagi kang nandiyan sa friend mo, gusto mo na maaasahan ka niya, 'no? Pero yung tanong is, yung friend mo ba mapagkakatiwalaan mo at maaasahan mo sa ibang bagay, 'di ba? So, yan yung iisipin mo kung mapagkakatiwalaan ba yung friend mo sa mga bagay na ganito. Kasi hindi natin pwedeng ipagsabi-sabi na lang or 'di ba kasi mag-share ka ng mga iba't ibang bagay sa friends mo. Minsan pa nga mas may alam pa yung friends natin kaysa sa family natin, 'di ba? So, yung tanong na yan is that yung friend mo ba na pinagsasabihan mo is trustworthy ba talaga siya, 'di ba? Kung mapagkakatiwalaan ba talaga siya, hindi ba yung may sasabihin ka tapos hindi mo lang alam sa susunod na araw nasa spread out na yung mga sinasabi mo, 'di ba? So, dapat importante talaga din yung trustworthy. Sa pangatlo ay yung supportiveness or yung
palagi siyang nariyan mag-support para sa'yo, 'di ba? Kunyari, bibigyan ko kayo ng example. Kunyari, na-achieve mo na yung dream mo at yung goals mo sa buhay. 'Di ba marami tayong dreams and goals sa buhay natin, 'di ba? So, kung isa dun ina-achieve mo na, siyempre masaya tayo, 'di ba? Ipagsasabi natin, minsan pa nga ipo-post natin yun sa social media, 'di ba? Kasi sabi nila, mamaya ka na daw mag-post or mag-celebrate kapag na-achieve mo na. So, syempre, pag na-achieve mo na yung isang bagay na yun, yung unang sasabihin mo yung friends mo, then family mo, o kaya family or friends mo, basta, 'di ba? Pag meron kang mga friends, sasabihin mo sa kung anong mga bagay na na-achieve mo. Pero yung tanong dyan is, lahat ba ng friends mo ay masaya sa mga na-achieve mo? Lahat ba ng friends mo ay maganda yung mga yung intention nila dun sa na-achieve mo na mga bagay. 'Di ba? Isipin mo din talaga 'yan kasi hindi lahat ng mga kaibigan natin ay masaya sila kapag masaya tayo. Hindi lahat ng kaibigan natin ay masaya sila kapag na-achieve yung dreams and goals natin. Meron pang ang iba dyan, oo, nagsisiya-siyahan. Parang, oh, I'm so glad, I'm so happy for you, ganon. Pero deep inside, iba talaga yung feeling nila. Ayaw nilang malaumangan, ayaw nilang mas magiging maunlad ka or mas mag-grow ka kaysa sa kanila. Gusto lang nila na ganyan ka lang. So be careful din sa mga friends mo na na magkakaroon sila ng mga ganitong feeling, no? Kasi kailangan natin sa panahon natin yung friends na magsusupport sa atin. Pero gusto ko lang din sabihin na iba yung supportive at saka konsentidor. Kasi yung supportive is nagsusupport sila sa mga bagay na dun tayo sa magagandang part, no? Sa mga bagay na magagandang ginawa mo. Pero pag sinabi naman na gumawa ka ng mali tapos okay lang sa friend mo, konsentidor na yon. Ibig sabihin, hindi na din yun maganda. So, dapat careful ka din na pumili ng mga kaibigan na magiging supportive sa'yo or mga konsentidor na hindi naman din maganda yung mga ginagawa nila or paraan ng pagiging supportive nila. Hindi din maganda kapag kinukonsinti ka ng mga friends mo, lalo na pag nakagawa ka ng mali, 'di ba? Kasi hindi na sila totoo yung friends. Hindi na totoo yung mga friends na ganyan. Okay? So, pang-apat naman is yung loyalty. Ayun, ito. Ito ang isa sa mga pinaka-importante sa lahat, yung loyalty. Na kahit ano pang mangyari sa'yo, ano pang mangyari sa friendship nyo, di ba? Hindi naman lahat ng friends natin nandyan palagi para sa atin. Tsaka minsan pa nga nag-aaway tayo, di ba? Meron mga friends natin na inaaway tayo or kaya naman tayo yung nang-aaway sa kanila o kaya may misunderstandings, 'di ba? So, importante talaga yung loyalty na ibig sabihin nun, kahit anong mangyari pa sa friendship nyo, kahit may tampuhan pa kayo, is loyal pa rin siya sa iyo. Kunyari, may tampuhan kayo ng friends mo, tapos merong ibang tao na nagsasalita ng masama tungkol sa'yo, doon sa friend mo, syempre, paano kanya ipagtatanggol sa ibang tao? 'Di ba? Kasi being loyal is you are standing up with each other and you are not betraying each other. 'Di ba? Kahit na anong mangyari, kahit meron pa kayong tampuhan or meron pa kayong, alam mo yun, yung mga away, so, dapat talaga na alamin mo kung yung friend mo na yan is loyal talaga. Kasi mararamdaman mo din naman yan eh. Mafe-feel mo din naman yan eh. 'Di ba? Kung yung friend mo is loyal sa'yo or hindi. Kasi may mga bagay na kailangan kang gawin para matest mo din kung yung friend mo na yan is loyal siya or hindi. Yun talaga yung isa sa mga bagay na dapat mong tandaan. Mahirap nang hanapin yung loyalty ngayon. No, kahit minsan pa nga kahit awayin mo siya, yung iba nagiging loyal pa din, 'di ba? So, be careful talaga sa mga taong hindi loyal sa iyo, no? Yung panglima at huli ay yung honesty, 'di ba? Yung honesty, yung honest ka talaga, no? Yung honest din yung friend mo sa iyo.
So, naalala niyo naman yung sinabi ko kanina 'di ba sa isang artista na, sabi niya sa friend niya na na-save lang daw yung image niya dahil hindi siya nagsasalita, 'no? So, kumbaga, um, loyal siya sa kanyang friend, 'di ba? So, para kasi sa akin, yung honesty at loyalty parang it goes hand in hand kasi, 'di ba kung honest ka sa friend mo, meron kang mga sasabihin na dapat sa kanya lang, 'no? Kunyari kung ayaw mo 'to, kung kung meron siyang mga bagay na ayaw mo, dapat sa kanya mo lang sinasabi. Kung meron siyang mga hindi magandang nasasabi tungkol sa'yo or sa mga ibang tao, sa kanya mo lang sinasabi. Be honest sa kanya. Huwag mo siyang parang pagtatakpan, 'di ba? Kung meron naman siyang mali, be honest din, sabihin mo sa kanya kung ano yung mali niya. Hindi yung ipagkakalat mo pa sa ibang tao para lang pag-uusapan at pagpipiestahan siya sa ibang tao, 'di ba? So, hindi din yun maganda. Dapat honest din at saka yung friend mo na yun or kahit ikaw, a friend to someone, dapat honest ka sa kaibigan mo. Hindi yung nagsisinungaling ka sa kanya na merong mga bagay na tinatanong tungkol sa'yo or yung mga bagay na kahit mga simpleng bagay, hindi naman ibig sabihin yung lahat talaga ng mga sekreto mo isasabihin mo sa friend mo, 'di ba? Kasi meron din naman talaga tayong mga sekreto na atin-atin na lang, 'di ba? Pero hindi din ibig sabihin na hindi na tayo magiging honest sa friends natin, no? Dapat bilang kaibigan at gano'n din yung mga kaibigan natin, vice versa kasi yan, eh, 'pag honest ka sa kanya, um, dapat honest din siya sa'yo, gano'n, 'no. So, 'yan lang yung gusto kong sabihin talaga na, importante talaga sa panahon natin ngayon na makahanap tayo ng mga totoong kaibigan natin, 'no. Kasi sa panahon natin ngayon mahirap nang hanapin yung mga kaibigan na merong mga ganitong qualities, especially yung 5 qualities na yun. Kasi ito yung mga basic or mga foundation ng friendship na dapat meron tayo kasama yung mga kaibigan natin, 'di ba? So sa mga tao diyan na meron ng mga friends na ganito yung qualities, you are so blessed. Keep them at patuloy niyo lang talagang paglalaguin yung friendship niyo. Sa mga tao naman na hindi pa nakikita yung kanilang circle of friends na palaging alam mo yun na out of place o kaya hindi talaga maka-fit in, so wag niyo nang ipilit yung sarili niyo guys, no? Lagi niyong tatandaan na kapag nakahanap kayo ng totoong kaibigan ninyo, yung gagawin talaga nila ay embrace nila yung kayo mismo at gano'n din mafe-feel niyo 'yun sa sarili niyo. Actually, yung mga friends niyo ngayon mafe-feel niyo sa kanila, eh, kung totoo ba talaga sila or hindi, 'no? So, hindi ko sasabihin kung paano niyo malalaman na meron bang ganito yung mga friend na hahanapin niyo or yung mga friends niyo kasi iba-iba naman tayo ng experience. Pero ibig sabihin nun mafe-feel niyo kasi 'yun sa sarili niyo. So, ayan lang guys, dapat be careful lang talaga tayo sa pamimili ng ng friendships or mga friends natin kasi mahirap na talagang makahanap ng totoong kaibigan sa araw na ito, sa mga panahon na ito, 'di ba? So, para sa iba't ibang mga discussion katulad nito o kung ano pa man ang gusto nyong mga pag-usapan natin, please subscribe para mapag-uusapan natin sa ibang video at ganun din po na maging updated kayo sa mga latest video na i-upload ko pa sa susunod na araw. Mag-iingat kayo palagi at kita-kits tayo sa susunod. Hanggang sa muli! Bye-bye!